10 nang napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine, ayon sa Office of Civil Defense. Di pa tiyak kung kasama sa bilang na yan ang 11 taong gulang na babae sa Iriga City na nahulog sa kanal. Bukod po sa Bicol Region na marami pa rin ang bahang lugar, ramdam din ang bagsik ng bagyo sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon. Bukod sa mga bahay at kalsada na nalubog sa baha, hindi nakaligtas pati ang isang ospital sa Batangas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sus ko po! Anong ba? Tulong! Grabe na po! Sa lakas ng hanging dala ng Bagyong Christine habang tinatawid ang Luzon, animoy papel na pinatumba ng hangin ang ilang bahay at puno sa tabing dagat ng Lemery, Batangas. Ang hagupit ng bagyo, hindi pinatawad maging Batangas Provincial Hospital. Ang mga pasyente kinailangan na iakyat sa second floor dahil inabot na ng baha ang kanilang ward at emergency room. Hindi na rin muna tatanggap ng mga bagong pasyente ang ospital. Hindi na rin madaanan ang ilang kalsada na abot tuhod ng tubig. Sa bayan naman ng Kalatagan, abot baywang ang baha kaya nagmistulang dagat ang ilang kalsada. Ang mga residente ito na stranded, buwis buhay na sinuong ang ragasan ng baha pero pinigilan ng rescuers. Nakatawid lamang sila nang may dumating na traktor para sumaklolo. Sa bayan ng Laurel, halos abot sa bubong ng unang palapag ng mga bahay sa Barangay Matala ang baha. Sa gitna ng ragasa, isang kotseng inanod ng baha. Sa bayan ng Lian, humambalang sa kalsada mga poste ng kuryente at mga puno dahil sa lakas ng hangin. Mabilis naman nagkasa ng clearing operations. Hirap na rin sa pagdaan ng mga motorista sa ilang kalsada sa Lipa dahil sa baha. Sakay naman ng rubber boat, dahan-dahang sinagwa ng mga tauhan ng Coast Guard ang bahagi ito ng Maharlika Highway na nalubog sa baha. 26 na residente ang nasagip sa lugar, kabilang ang 15 menor de edad. Sa Naga City, lubog na pala, no? hindi na nakababa ang mga pasahero sa terminal na ito dahil magyan loob ng mga bus. Pinasok ng baha. Kwento ng uploader, tanging mga lumulutong na biskwit na lang galing sa tindahan ang kanilang kinain. Sa Iriga City, natagpuan naman ng labi ng 11 taong gulang na bata na aksidente raw nahulog sa kanal sa kasagsagan ng bagyo. Nasira rin ang lahat ng gamit ng Comelec office sa Iriga at Albay. Maghapon din ang rescue operation sa iba pang bahagi ng Libon. Bukod sa mga bata, may senior citizen ding nakasakay pa sa wheelchair ang sinagip. Na-recover din ang labi ng isang lalaking pinaniniwalaang nalunod. Sa Legazpi naman, isang jeep na biyaheng Pulanggi ang nasunog kahapon matapos umunong sumabit sa nakalaylay na linya ng kuryente. Nasawi ang isang jeepney driver na nakuryente. Mahigit 3,000 pamilya rin ang apektado ng pagbaha sa Catanduanes. Sa laki ng pinsalang iniwan sa agrikultura na umabot sa mahigit 10 milyong piso, isinailalim sa state of calamity ang probinsya. Sa bayan ng Lopez, Quezon, halos lamunin na ng tubig at hindi na makitang kalsada sa highway na ito. Magyo naglalaki ang mga truck. Pahirapan na rin sa pagdaan dahil sa baha. Dahil sa walang tigil na pagulan, ilang mga ilog at spillway na sa probinsya ang umapaw. Sa isla ng Boracay, pinatumba na buong buhawi ang 3 e-trike na ito. Sa pinakauling tala ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa 10 ang patay, 2 ang sugatan at 9 ang nawawala sa pananalasa ng Bagyong Christine. Maaring tumaas pa yan dahil hindi pa tuluyan makapasok ang rescue at relief operations, partikular sa Bicol Region na napuruhan ng bagyo. Challenge pa rin nila doon are the floodings, no? Which are really mataas pa. Sa ngayon, dineploy na sa rehiyon ng mga tauhan at kagabitan ng Southern Luzon Command. May 17 chopper at aeroplano rin ang handang lumipad anumang oras. Ang Department of Social Welfare and Development patuloy ang pagsigurong may sapat na mga family food packs at iba pang pangangailangan na unti-unti nang ipinamamahagi sa mga lokal na pamahalaan. May kasunod pa raw yan na tulong pinansyal para sa mga napinsala mga bahay. Hanggang kaninang umaga, 27 national roads and bridges ang hindi madaanan, karamihan sa Bicol Region. Prioridad ng DPWH na sila mabuksan para makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Sa datos naman ng Meralco, as of 12 noon, halos 400,000 customers pa nila ang apektadong supply ng kuryente. Karamihan dyan sa Laguna at Cavite. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.